Ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. Tapos si Kailin po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Nakipag-tsuktsakan daw po ako. Mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na pinilahan daw po ako, na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Sa group chat po kasi siya nag-start. Nag-trigger sa kanya. Sinabihan siya, natalon ka nga. Kasi that time po kasi, na-diagnose na po kasi yung anak ko with bipolar disorder. So sobrang offended. Gusto niya daw maghanap ng building, tatalon siya. Sakit-sakit po kasi sa loob na araw-araw. Yung naririnig mo palagi sa anak mo na, pag gusto niya nang mawala sa mundo. It's not uncommon talaga that people are fighting online and calling each other names. I'm looking forward na ma-dissect natin ito kasi there's so many lessons that our viewers can learn. It's about being responsible talaga. Like whatever comes out of your mouth, you have to own it. Bibig mo yan. So kung nilagay mo yan sa Facebook, nilagay mo yan sa kahit anong platform, that is yours. And you have to remember na may consequences yan, di ba? Well, bullying has always been a problem. It's a big problem. It's something we have to deal with. But ngayon na dumami ang population, ngayon na iba ang stress din ng mga bata, tapos ngayon na may online, lalong lumaki ang problema. And despite having a very good law, kaliwat kanan ang naririnig nating complaints. Well, sana po natutuwa kayo dun sa knowledge, understanding, wisdom na nakukuha sa yes or no. The reality is, mga kababayan, ang hirap po alamin ng batas. So hopefully, in this creative way, na very simple, di ba? So kung nung high school tayo, true or false, ngayon naman, yes or no. Hindi mawawala ang Alan Piapic, masaya, kung saan ang ating studio audience ay nakakapaglaro at lahat po nag-uwi na may dalang regalo at lahat ay may pagkakataong manalo ng mga cash prizes. Maliban sa balitaktakan at talakayan, ay meron din namang kasiyahan. Yan po ang ating programang Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay matanan. Ako po si Boy Abunda. Ito po ang face-to-face at narito po tayo ngayon sa interrogation room kung saan dito po natin kinakausap yung nagrereklamo at inirereklamo. Halimbawa, dito sa interrogation room ay narito ang nagrereklamo, naroon naman po ang inirereklamo, nakikinig doon sa sinasabi ng nagrereklamo sa viewing room. Sa main studio, naroon naman po ang audience at si Kuya Alan at Ate Pia nagmamasid, nakikinig sa ating interview doon sa dalawang magkatunggali. Pagkatapos po dito, ay tayo'y pumupunta naman sa main studio kung saan sila ay humaharap kay Kuya Alan at Ate Pia para talakayin, busisiin, pag-usapan ang kaso. Dati, Lu, kayo magkaibigan ni Kailin. Opo. Saan nagsimula yung inyong hidwaan? Doon lang po yun sa post ko na yung motor mahulugan. Yun lang po yung post.
Pero saan nanggaling yung post mo na ang motor mo ay hulugan? Yung feeling blessed po, ganun po. Yung yun po. feeling blessed. Apo. Oo. May buyer po kasi ako. Di ba syempre may supplier po tong kinukuhanan ako. Eh may utang po ako doon. Tapos may utang po siya sa akin na kinuha na sibuyas. Hindi po siya nagbayad. Tapos bigla po siya nag-post ng motor na hulugan. Kano bang kanyang utang na hindi binayaran? Sa sibuyas, Sa sibuyas. po, 280 po yung kasi 2 kilo. Kaya hindi rin po ako nakabayad sa supplier ko. Kaya sinisingil ako ng supplier ko. So, yun ang dahilan kung bakit nagsabi ka, Opo. kumbaga sa ordinaryong pananalita, Opo. hindi ka nakapagbayad sa akin pero nakabili ka ng motor, Opo, naghulugan ka pa. Opo. Yung bang ibig mong sabihin? Opo. Tapos si Kailin po, bigla pong nag-comment na kakaiba po. Paano kakaiba? Nakipagtsuktsakan daw po ako. Paano ba ang eksaktong pagkasabi noon? Nakipagtsuktsakan ka sa ibang lalaki kahit may asawa ka na hahaha. Yun po yun. Ang galing yun. Wala nga yung ikaw. Tapos nagalit ako. Dinamay pa po yung asawa ko kasi. Tapos pati kamag-anak ko po, sinali niya na. Nahuli daw po ako ng kamag-anak ko. Tapos ano daw po pakiramdam ng asawa ko na nahuli kami. Ganun po. Nag-comment po siya ng kakaiba eh. Hindi naman po tugma dun sa motor na post ko po eh. Tapos yun, humaba na ng humaba po. Tapos pati yung asawa ko, ano daw po pakiramdam ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, ba't po nadamay yun? Dapat dalawa lang po kami, di ba? Nag-away ba kayo ng asawa mo? Opo, nag-usap po kami doon kasi in-unfriend ko po siya. Nagulat siya bakit hindi ko na siya tinatag pag nagpo-post po ako, ganun. Pero magkasama kayo sa bahay ng Opo, asawa mo? magkasama Okay. po kami. Tapos nung nalaman na may yung papel na inanuhan ako ng barangay, doon niya na po nalaman. Tapos nag-usap na po kami ng maayos. So yung mga post na may kinalaman sa mga kamag-anak, paano naman na-involve ang lahat dito sa inyong sigalot? Nag-post po ako, tapos comment niya gano'n. Tapos nanay niya po yun nakisali. Imbis sabihin niya po yung anak niya na tama na yan na hindi na maganda. Hindi po, ang sabi niya po dun sa kamag-anak. Nahuli daw po ako ng sarili kong kamag-anak na nakipagtsuktsakan sa ibang lalaki. Balikan natin yung barangay elections. Opo. Yung pinsan ko po kasi, nag-video po siya. Nahagip po yung papa niya. Akala po nila, binibidyoan daw yung tatay nila. Eh, hindi naman po. Tatay ni Kailin na Opo. chairman ng Opo. Purok. Opo. Bubuhay na lang kayo sa kasinungalingan. Eh, nadamay lang po yun ng video. Kung sino po may mali sa amin, willing naman po ako manghingi ng sorry. Para lang po matapos kasi may 4 na anak po ako. Yung 3 nag-aaral po. Gusto ko na pong matapos. Eh, ayaw po niya. Gusto niya pong itaas. Kumuha na nga po siya ng certification eh. Kaya po humihingi ako ng tulong. Baka dito po, lumambot po yung puso niya. Makapag-ayos po kami. Willing akong manghingi na sorry kahit dito po. Kaya nga po nilapit ko, di ba po? At siya'y napatawad mo na doon sa kanyang sinabi Opo. tungkol sa nakipag-tsuktsakan ka sa Opo. lalaki. Opo. Kasi pagka tinaas po niya, mas malaking abala po. Gusto ko lang po tumahimik. Ayoko lang po nung may iniisip. Ikinig siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Kailin, Dayan, pasensya na kung ano man yung nasabi ko, kung ano man yung napost ko. Sasama lang po ng loob. Gusto ko humingi ng sorry. Sana dito lang matapos na po. Yung asawa ko pasulput-sulput lang naman po yung trabaho. Naawa na din po ako. Pati siya na madadawit. Ayoko nang humaba pa. Mas malaking intindihin po pag tinaas pa po. Naintindihan. Kailin, habang kinakausap natin si Analu ay kay nakikinig, anong nais mong sabihin? May mga words siyang sinabi na hindi totoo. Katulad? Meron, sinabihan ko daw po siyang nakikipagtsuktsakan sa Soyba. Nung unang comment ko po na yun, Tito Boy, wala pong pangalan, malinis po na siya po ang kausap ko. Unang comment ko pa lang po, tinuring niya na akong kaaway. Balikan natin yung tsuktsakan. Okay po. Ang nararamdaman niya, siya ang pinatutungkulan. Ang sinasabi mo ngayon, nag-post ka nun, ano ang konteksto nun? Para po sa akin, nagbigay lang po ako ng definition na sa akin na para sa akin ay mali. Kasi okay po kami nun eh. Okay po kami dalawa. October 30 po, nagsagutan po kami. Pero mas masakit po yung sinabi niya sa akin. Tinumpak niya po ako na pinilahan daw po ako. Na ihilang daw po yung pahinga namin dalawa nung tinutukoy niyang boy. Ayun po, hindi ko po malaman kung saan po nanggaling.
Sa amin dalawa po, noong October 30, wala pong naargabyado. Pa-victim lang po siya ngayon. Nag-comment po ako ng, di ba dapat nga achievement mo yun sa buhay? Dapat masaya ka pa doon. Kasi nga po, yung paghuhulugan ng motor, achievement yun sa buhay eh. Hindi mo dapat siyang i-bash. Kumbaga, dapat nga i-push mo pa siya. Ganon. Tapos sabi ko po, yung iba nga dyan, nakikiapid sa may asawa ng may asawa, huli pero di kulong. Ayun po ang sinabi ko doon. So, dugtong doon sa linya ng motor, idinugtong mo yung ang iba nga Yes dyan. po. Okay po kaming dalawa. Hindi ko po siya tinuturing na kaaway nung time po na yon. Linawin ko lang po. Yung sinabi niya po na nahagip lang po yung papa ko, mali po yun. Ang totoo po niyan, kitang-kita po sa live video, binanggit po ang pangalan ng tatay ko. Ayan si Chairman Batang, anong ginagawa niyan dyan? Di ba employee yan ng barangay? Di ba dapat wala yan dyan? Parang pinupunto po nila doon, nandadaya yung tatay ko. Nag-comment po ako, sabi ko, hindi naman po bobo yan para pumasok dyan nang walang kaalam-alam sa ganyan. Election po, watcher po siya. May appointment di ka, 10 days resign bago magsimula yung election. Kaya po yung nasabi ko na nahuli ka pero di kulong, ayun po yung tinumpa ko na po siya kasi nga po, sinabihan niya na po ako ng kung ano-ano. So ngayon, tinatanggap mo na yung nahuli ka pero hindi kulong, siya ang pinatatamaan mo. Nung Bilang umamin sagot. po kasi siya. Umamin siya Yes na? po. Nung pagka-comment ko po na gano'n na yung nagbigay po nga po ako ng definition na para sa akin po ay mali, umamin po siya. Ang sabi niya po, hindi ka na-inform, alam na ng lahat, ngayon mo lang pinagkalat. Alam na ng lahat ang alin. Hindi ko po rin alam, Tito Boy eh. Nang nalaman ko lang po na nagka-issue siya ng ganyan, na itong nagbabaranggayan na po kami. Okay, yung may kaapid na lalaki. Yes po. Pero ang sinasabi mo rin ay inaakusahan ka rin niya via some of her posts or comments na meron ka ring boy? Opo. Ikaw nga kakasabi lang sa akin ng BFF mo, ihilang pahinga nyo. Ganun po yung sinabi niya. Kaya po kami nakarating dito, Tito Boy, ang kinasok po sa kanya sa barangay is yung patuloy na paninira sa akin sa social media. 4 na beses daw kayong nagbarangay? 5 times po. 5 times. May nangyari ba doon? Naresolba ba ang problema? Sa totoo lang po, hindi po, Tito Boy eh. Nung humihingi po siya sa akin ng sorry, tatanggapin ko po sana yon. Okay lang po sa akin kahit napahiya niya ako sa FB. Pero yung nanay niya po kasi, nangingialam po. Nadamay na rin po kasi yung nanay ko eh. Nagreklamo po ako, nag-complain din po sila. Nadamay po yung pangalan ng nanay ko. Naninira daw po yung nanay ko kay Analo din. Yung complaint nila, paninirang puri. Pero kanina napanood mo siya, umiiyak siya, nasasaktan dahil kaya daw niya maghumingi ng tawad, ng paumanhin dahil ayaw na niya ng gulo. Narinig mo yon? Ano ang iyong comment? Lumambot din po talaga yung puso ko, kaya po kami nandito. Humihingi na rin po ako ng payo sa inyo. Kung ano pong dapat namin gawin. Sa paghingi niya ng sorry sa akin, okay na po yun. Gawin niya na lang po kung anong dapat niyang gawin. Humingi siya ng pasensya sa akin, sa mga nadamay niya. Ang gusto ko lang po mangyari kung paano niya ako pinahiya. Ganun niya na lang din po siya humingi ng sorry sa akin. Nakikinig din siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya, kay Analu? Analu, sana may natutunan ka. May natutunan din ako sa mga nangyari sa atin. Sana magkaroon tayo ng peace of mind pareho. Yun lang po. Sa iyong mga kamag-anak, sa nanay mo, nanonood yan ngayon. Anong gusto mong sabihin? Pasensya na sa nadamay ko kayo, ganun. Hindi ko kagustuhan. Wala akong gustong madamay. Kung may galit sila sa akin, dapat sa akin na lang. Yun Take lang po. this opportunity para makausap mo rin lahat ng mga nadamay dito sa kwentong ito. Sa akin naman po kasi wala naman po akong dinamay na tao eh. Yung dun sa sinasabi niyang nadamay ko yung asawa niya, clearly lang, tinanong ko lang siya kung anong naramdaman niya. Sabi ko kung anong naramdaman ng asawa mo nung ginagawa mo yun. Pasensya na kung feeling mo dinamay ko yung asawa mo. Hindi naman tayo hahantong dito kung wala kayong ginawa sa akin. Kung tinigilan niyo ako. Dayan, Kaylin, dasal din namin. Ako, personal na sana'y maayos. Feeling naman po ako, Tito Boy. Alam ko. Ikita ko at nararamdaman ko naman. Ito po ang Case to Face.
sa Kaitan in Action. At narito po ang nagrereklamo si Analu. At narito naman po ang inirereklamo si Kylene Dayan. Dayan, Analu, Ate Pia, Kuya Alan. Nakakalungkot kasi nitong panahon ng social media. Palibasa pag-post ng isang tao, may papagkakataon mag-comment. Lahat naman tayo, akala natin yung comment natin, may silbi sa buhay. May silbi sa bayan. May silbi sa pamilya natin. Pero sa nakikita natin ngayon, ano yung purpose ng mga naging bangayan nyo na pareho kayong naabala? Napakalungkot. Just because binigyan tayo ng bibig, hindi ibig sabihin gamitin natin yung bibig natin. Just because nakalagay doon comment, hindi ibig sabihin mag-comment ka doon. Natutunan nyo na ba yung leksyon nyo? Opo, sobra po. The next time na may makita kayong comment na hindi nyo gusto, bakit meron namang DM? Meron namang private message, di ba? Ba't hindi nyo gawin yun? You are both guilty of cyber libel. Just for the education of our viewers, nag-impute kayo ng crime or vice or defect sa ibang tao. Hinusgahan nyo ng may ganito ka. Tapos yung masasamang salita din na nasabi nyo sa isa't isa, ginawa nyong public yon. So when you put it on Facebook, that is public. Obviously, malicious kung ano-ano pinagsasabi nyo. And yung pag-impute nyo nung ginawang yon gives dishonor or discredits the reputation. Talaga naman yung ginawa yun. Nagsiraan kayo ng reputation ng isa't isa. Facebook is forever. Paano one day kung yung mga anak nyo itingnan, tas nanay ko nakipagganituhan? Are you proud of that? Always think of the legacy, your name. Pahalagahan yung pangalan nyo, pahalagahan yung pagkatao nyo. And you want your child to look at you na nangarap ang anak nyo na maging katulad nyo. Gusto nyo ba, paglaki ng mga anak nyo, bungangera, nakikialam sa buhay ng iba. Kung gusto nyo magkasuhan, kasuhan kayo. Busin yung oras nyo, busin yung pera nyo, magkasuhan kayo. Daming abogado tatanggap niyan kasi kikita sila. My advice is, say sorry and live a good life. Maging social media police kayo. Napagdaanan ko na yan, huwag na kayong ganyan. Maybe that's your purpose in life now. Na hindi na mapagdaanan ng ibang tao yung pinagdaanan yung pagkakamaling nagawa nyo. Just to emphasize yung point ni ate na pag tayo nagpo-post, syempre, feeling natin apektado tayo. Having said that, sa limitado kong alam kung sa barangay nakapag-5 araw and kung nanonood yung mga lupon nyo, salamat sa inyo. Thank you very much na naging napaka-patient kayo. Volunteers yung mga yan, di ba? But yun nga, nung pag nagfe-Facebook ka kasi tapos tinitira mo na, may kamag-anak yun . So, apektado yun. So, yung problema, pag naghahanap ka nung sasabihin na masakit, tapos nasa social media, may madadamay talaga. So, hindi mo pwedeng sabihin na sana hindi mo na dinamay yung asawa mo. Hindi mo na pwedeng sabihin bakit dinamay nanay mo. Kasi nasa social media kayo. Hindi yun personal media. So, parang feeling ko, kayong dalawa, basta tingin yung sincere yung sorry, willing na kayo, pero hindi nyo sure kung yung kamag-anak nyo willing na. Kuya Alan, pakinggan nga natin kasi may hawak na mikropono. Sino mga may mikropono? Ako po yung nanay ni Dayan. Anong pangalan niyo po? Dita po. Para sa nilang dalawa, gusto ko na rin matapos. Yung bangayan nila. Kaya nga po nung time na yun na nasabi ko, maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Nanahimik na kami, ganun pa rin. Pero sabi ko, hayaan mo na nga yan, magsasawa din yan, sabi ko. Hanggang sa yung nagkaroon na nga ng ganun sa barangayan. Sabi ng asawa ko, yung last na harap nila sa barangay, total naman, sincere naman yung paghingi niya ng pasensya. Sa susunod na harap nyo, na kayo, magbati na kayo, sabi ng asawa ko. Yun ang usapan namin bilang kaming tatlo, magpamilya. Pagkatapos ng harap namin na yun, itong nanay nito, yun na naman siya sa social media, siging post. Di yan na naman, yung na naman yung damdamin namin. Sabi ko, sige, kung ayaw nila nakatahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido. Sige po. Kayo po ay sino po? Mama po niya. Anong pangalan? Tata po. Ako po yung yung sinasabi niyang eleksyon. Kasi leader po ako. Kung may problema, ako po yung sinisumbungan. Pamangkin ko talaga nag-video kasi nagkagulo na po sila. Kasi itong mga chairman ng nakaupo naming kapitan, lahat po nasa loob sila. Nasa loob ng room. Pero bilangan na. Ngayon may nagreklamo. Mga trabahante po sila ng barangay
Bakit nasa loob sila? Dapat watcher. Kasi may watcher po kami. Ngayon itong pamangkin ko nag-video. Nasagip po ang papa niya. Pero wala pong pangalan na binanggit namin. Nagulat ako, October ba yun? Pagkatapos ng eleksyon, nag-comment doon sa post ng pamangkin ko. Ang sabi ko sa pamangkin ko, burahin mo yan, baka bawal. Binura ng pamangkin ko. Tapos, hindi ko alam, ito pala, nag-post. Ito, nag-comment. Ang anak ko daw ay nakatsutsukharan. Nag-ano daw ng lalaki. Ganon. Bilang nanay masakit. May anak siya eh. Muntik na sila maghiwalay mag-asawa. Kinausap ko na lang ang asawa na huwag kang maniwala sa ibang tao. Paniniwalaan mo ang asawa mo. Paano ang mga anak mo kung iwanan mo? 4 yan. Sabi ko pa sa anak ko, kasi sumasagot to eh. Nak, tama na. Nag-comment ang nanay. Pati ako dinadamay. Lalabas daw niya yung baho namin. Anong baho ko? Hindi ba ako lalaki? Ito po talaga. Kaya gusto ko talaga dito kami makapunta ba. Tinigil namin. Sabi ko sa anak ko, nak, tama na nak. Ayoko na ganun. Tapos sila pa nagdemanda sa aming Kuya Boy. Last naming harap po sa barangay. Nakiusap to, sabi nung lupon, magkasundo na lang nga sila daw. Ayaw talaga niya, matigas talaga puso niya. Ayaw niya kasi may kamag-anak daw silang pulis. Tataas daw talaga nila daw yung kaso. Ang akin lang, gusto ko talaga, kaya ako lumapit talaga, Kuya Boy Alan dito. Gusto ko talaga matapos, kaya ayaw ko talaga may kaso-kaso. Magastos. Wala naman kami perang ipanggastos. Sila, mayroon siguro kasi sabi nga nilang itataas kasi kami ang magreklamo kasi sinisiraan niya yung anak ko. Pero sila pa ang nagreklamo. Gusto niyang sagutin ba yon? Apo, ako lang mas. Gusto ko lang po linawin. Kung tinigilan niyo po ako, wala na po dito. Wala na po kaming barangay, wala na. Kasi po, October 30 po nung nagsagutan po kami, in-unfriend ko po siya October 31 ng umaga. Patuloy po silang nagpo-post kahit po siya. Nag-post po yung nanay niya, nagpapatama, ganyan-ganyan. Na ultimo ribbon ko, motor ko, nahulugan, pinopost po niya. Maging totoo lang sana tayo dito. Huwag tayo magsisinungaling. By the way, dahil ito isang legal show, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan, ha? Hindi porke totoo yung pinost mo, ibig sabihin hindi na yon libel o slander. Pwede yung may malis. Pero yung mga ngalaska ka lang, dahil nga may away na kayo, may mali siya, di ba? We have to manage our personal life with social media. So doon ako pa rin sa dalawang nanay, pag hindi nagkasundo, kayo din magsasuffer. Alam mo, pag nasa Facebook ka, iniisip mo lahat ng tao, ikaw pinag-uusapan. Busy lahat ng tao sa sarili nilang buhay. Ang nagko-comment sa inyo, yung walang magawa sa buhay nila. Pasensya na sa mga nag-comment ha, pero malamang, kaya kayo may oras na mag-comment, hindi kayo busy. So, nag-umpisa naman kayo ng willing makibate. Opo. Subukan lang natin ulitin yung hindi kayo magkaharap kanina, pero ngayon, ikaw na magsabi, Analun, diretsuhan. Tapos ikaw, kung ano maramdaman mo, sabihin mo rin kay Analut. Dayan, pasensya sa mga sinabi ko. Kung ano man nangyari, sana magkapatawaran na. Kasi ang hirap. Dumaan ang Pasko at bagong taon, magkagalit tayo. Alam kong nasaktan ka din, nasaktan ako. Parehas naman tayo nasaktan eh. Ako, willing naman ako eh. Kahit hindi ka mag-sorry, okay lang. Kahit ako na lang, okay lang yung papa kong babala ako, matapos lang. Dayan, ikaw, anong nais mong sabihin? Gusto ko rin naman sana maging okay tayo nung una. Unang paghaharap, pero syempre, galit ako eh. Pinagpatuloy ko. Baka may magbago pa. So, nandito tayo ngayon para makipag-settle. Agreement, okay na. Pasensya ka na. Kung pakiramdam mong nasaktan kita, nadami asawa mo, pasensya na. Tao lang. Habang pinakikinggan natin ito, in the end, pareho like si nanay, sabi nga ni nanay, ayoko na, magastos, magkakaso, nakakapagod, nakakadistract, lahat ito. Hindi pwedeng pride ang mangibabaw dito eh. Yung sinasabi ni Kuya Alan minsan, na pag nakakakita tayo ng comment sa Facebook, meron tayong pananaw na lahat yun ang iniisip tungkol sa atin. So nakaka-aggravate doon sa feeling. So ang tendency natin, laban. Kahiyaan to, ubusan to ng lahi. Di ba?
Hindi eh. Napakasimple lang. Hinay-hinay. Wala naman. Ate Lita, Ate Tata, kasi kung willing na yung mga anak nyong makibate, hindi mawawala yung sakit sa inyo. Pero kung kayo, hindi nyo mabibitawan, hindi rin sila magkakabate kasi mas mahal naman nila kayo kaso sa isa't isa. Para po sa akin, gusto ko na rin po matapos tong alitan nila kasi sa totoo lang, wala po kaming pinagmamalaki. Sa po kaming isang kahig, isang tuka. Ang tanging ano lang namin ng pamilya namin, ang pagmamahalan namin. Anong palagay mo? Agree ka ba sa nanay mo? Opo naman. Oo. Kuya Boy, mag-ano lang ako. Humihingi rin ako ng pasensya. Kasi mas maganda yung magpakumbaba. Pasensya na po sa pamilya ninyong Karandang. Kung may ruman akong na-post, pasensya po kayo. Basta ako gusto ko talagang matapos na to. Kasi nawa ko sa anak ko. At the beginning, di ba? We're wiser after something like that. Kami natutuwa at sana maging umpisa ito ng bagong paglalakbay, ng bagong buhay. Parang ang daming magandang mangyayari. Dahil dito. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda sina Analu at Kailin, muli silang nag-usap ng masinsinan para sa tuluyan nilang pagkakasundo. Hinandugan rin ng programa ang kani-kanilang pamilya ng espesyal na hapunan para sa kanilang family bonding. Sa mga susunod na linggo, muling babalik ng magkasama ang pamilya ni Analu at Kailin para sa isang salo-salo para sa tuluyang pagkakasundo ng dalawang pamilya. Maraming salamat po Tito Boy, Ate Pia at Kuya Alan sa mga payo niyo po sa amin. Hindi dahil sa inyo, di po kami magkakaayos ni Dayan. Nagpapasalamat po ako kay Tito Boy, kay Kuya Alan, at kay Ate Pia sa opportunities na binigay nila sa amin ni Analu. Nabully na ba kayo nung mga bata pa kayo? Yes! Saktong-sakto. Kinukwento ko nga sa kanila kung ano yung nangyari sa akin nung bata pa ako. So, nabully nga kasi ako. Ang nangyari, nung grade school pa ako. Grade school pa. Imagine ang bata ko pa noon, binigyan ako ng allowance ng parents ko para bumili sa kantin. Tapos ngayon, merong lumapit sa akin na high school, tapos kinukuha yung allowance ko. Uy, pero alam nyo na, digital na yung pambubuli ngayon, di ba? Nasa messenger na. Gaya na lang ng payong kapatid case study natin ngayon, yung anak niya. Ayun, sinabihan daw ng kaklase na, sige nga, talon ka nga. Tsaka alam nyo, dahil sa message na yun, nagtangkang magpakamatay yung bata. Diba? Ayan. Kaya yun. Nakakonfine siya ngayon sa mental hospital. Grabe. Ang tanong, pwede bang kasuhan o sisihin yung batang nagpadala ng mensahe? Totoo. Tito Boy, more details please. Tamang-tama dahil ang ina ng bata ay narito ngayon po sa Cayetano in Action para humingi ng payo kay Ate Pia at Kuya Alan. Narito po si Betty. Ate Pia, Kuya Alan, Betty. Hingi po sana ako sa inyo po ng payo sa nangyari po sa anak ko. Nag-start po ito nung mga 3rd week ng November last year. Then sa group chat po kasi siya nag-start na meron silang gagawin na activity. Pero nakakaramdam na kasi yung anak ko na inaasar na siya. May tinanong po kasi yung anak ko na isa niya kaklase. Tapos biglang sumasagot yung nangaasar sa kanya. Kung gusto mo ikaw na lang mag-guard, wahahaha. May mga action kasi na sa emoji na puro tawa. Tapos yun na yung nag-trigger sa kanya, yung sinabihan siya, natalon ka nga.
Kasi that time po kasi, nakabutkas po dahil may bali po yung paa niya eh. So sobrang offended po para sa kanya yung nangyari. Then yung nagsumbong sa akin yung anak ko, ang sabi ko naman sa kanya na hayaan na lang muna yan kasi kailangan, mga bagong kaklase mo siya eh. Mga bagong school yan. So kailangan mo yung emotion mo. Kailangan mo din siya makontrol. Kasi na-diagnose na po kasi yung anak ko with bipolar disorder ng year 2021. Pero naging okay po siya as normal talaga siya after po yun. With honors pa nga po siya nung 4th year high school. Matalinong bata po yun. Tapos nag-start lang po talaga nung last year ng 2023. Napapansin ko na po after po yun, nagdiba na po yung behavior niya. Hindi na po siya nakakatulog. Tapos lagi po siyang galit, lagi na po siyang irritable. Then hanggang sa kung ano-ano na po yung naiisip niya, na nag-slash na rin po kasi siya eh. So nag-slash na siya, then yung sa words na talon, iba na yung naging effect sa kanya. Ang nangyari yun, gusto niya daw maghanap ng building, tatalon siya. Ganon. May second floor po kasi yung parents ko. Buti lang na nakita ng mama ko, yung paa niya nakapatong na doon sa terrace. Out of control na po yung kilos niya, na bigla siyang aalis. Gusto niya lang umalis ng umalis. Then yung ang nangyari naman po kasi dun sa may school niya, napag-guidance naman po yung mga nabully sa kanya. Napag-guidance. Paano nalaman ng school? Nagreklamo ka? Nagreklamo po ako. Kasi iba na po yung naging effect po sa anak ko po eh. Yung nagreklamo po ko yun, then may schedule na ipapatawag yung magulang tsaka yung bata. Ang problem po, hindi naman po pumunta yung nanay tsaka yung bata. Kaya yung anak ko, sobrang nagsabi niya, maayaw talaga nila mag-sorry. Yun lang naman po talaga yung gusto sanang na mangyari na anak ko. Yung humingi ng pasensya. After hindi pumunta sa meeting? Hindi po pumunta. Ni-reschedule ng guidance from counselor? Umaga po. Hindi na po. Kasi nangyari na lang po yun, pumunta po ako dun sa barangay. So, unang-una, Betty, maraming salamat na naglakas loob ka at sinabi mo yung storya. Napakahirap sabihin ang storya, especially if it's very personal. But number one, ang bullying has happened since time immemorial. Ang dami nating batas, it keeps happening. So if we don't talk about it, it will keep happening. So let me start dun muna sa nasabi mo na, no? So, ayon sa batas, lahat ng schools, elementary at high school, public and private, ay kailangan po ay may mekanismo para sa anti-bullying at may mekanismo pag may nag-complain. And yung mismong batas ay may mga minimum guidelines na dapat meron yan. So you can actually complain sa school. You don't have to go out of the school pa. Kasi Kuya Boy, yung cases like this, iba-iba yung aspeto. One is medical. Secondly is the legal. At dun kami magbibigay ng advice sa'yo. At kasama sa legal yung administrative. Meaning, sino ba dapat ang nag-minister or nag-administer? Which is the school. No? So, meaning, kahit hindi mo sinabi yung pangalan ng school, this applies to all schools around the Philippines. The law provides na kailangan meron kayong mekanismo, kailangan klaro yung rules nyo, at pag nag-complain, paganahin yung mekanismo nyo. Ang iwanan ko sa iyo sa legal, and alam ko naghahanap ka ng solusyon. Opo. Diba? Actually, Kuya Alan, nagpatawag po ulit yung school eh. Tapos nagharap din po kami ng nanay. O, ano nangyari? Ang nangyari naman po, nagharap kami ng nanay, siya pa po kasi yung matapang. Ang gusto ko lang sanang mangyari doon, yung nasa guidance kami sana, is ano man lang yung humingi na pasensya para sa anak. But kaya ako tinatanong anong nangyari doon, kasi hindi lang obligasyon ng school pagharapin kayo. Kasi dahil nga may mekanismo sila ang magsasabi dapat. So after nyo pinagharap, anong ginawa ng school? Yung time po kasi na pinalabas ako ng guidance, tapos yun ang kinausap, yung nanay. Then pagpasok ko po doon, biglang humingi ng sorry. Pero ramdam mo naman talaga na na talagang wala siyang kasing-sincere. Kaya... Yeah, but yun nga ang point dito, no? Opo. Yung irrelevant kung feeling mo, for me, Opo. irrelevant kung feeling mo, sorry o hindi.
But in this case nga, it's the mechanism ng anti-bullying eh. So if it happened once, and it was explained to them and they will say sorry, nagawa nung school yung obligasyon nila, di ba? Ngayon, kung tingin nilang kailangan nilang disiplinahin yung bata dahil inulit or kinausap na, hindi pa rin siya sorry, di ba? Hindi obligasyon kasi ng school to make you feel na sincere yun eh. I think pag anak, and then may nangyayari, you really want to be mad at someone, at something, at someone, di ba? Kasi nga, masyadong yung puso mo nandun sa bata. But yun nga, wag mo munang isipin yung ugali ng parent, yung ugali ng anak, etc. Di ba? Isipin mo muna anak mo. So if they're willing to say sorry at tatanggapin naman ng anak mo at ikagagaling naman niya yon, di ba? Whether talikuran mo muna o pa sa Diyos mo kung sincere sila o hindi. Di ba? Kasi ibang usapan yon eh. Di ba? Kasi ang primary naman sa'yo ngayon, gumaling yung anak mo eh. Opo. Di ba? Then on the medical side, di ba, kung may matutulong kami, alam namin na mahabang usapan to, magastos, etc. But one thing we can do is to help you with the medical, di ba? But at the least, para sa peace of mind ng anak mo, yung mere fact na pinalabas ka at kinausap yung magulang, ha? As a lawyer, ha? Alam ng school na may obligasyon sila, kaya kinausap siguro yung magulang. Pero Betty, nag-apologize naman eh. Di ba? Nakita ko yung mga posts ni, sabihin na lang natin ang kanyang pangalan ay A. Nag-apologize siya, di ba? Nag-apologize po sa akin, yun yung time na yung bago pa lang po. Pero may post, di ba? Opo, pero yung time na sinabi ko po, nagsabi ako sa anak ko na okay na yan para at least malay mo maging magkaibigan kayo, nakausap ko na rin. Lalo kasing nagalit kasi yung anak ko eh, kasi hindi niya matanggap nga na napatawad ko agad yun. Ang iniisip niya kasi talaga palagi, kasi narattle po siya dahil lahat ng kaklase niya na eh. Iba na yung dating po sa kanya. So, kaya ibig sabihin, feeling niya na pagtutulungan na po. Ayaw na nung anak mo, hindi na tinanggap ng anak mo yung apology. Opo. Yung post na yon. Opo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, hindi lang isa eh. When I was reading it last night, parang 2 posts na I'm apologizing. Ayun po yung ibang mother naman po yun. Oo, kasi nakakita ako ng mga apologies. Opo. So ang sinasabi mo, ang iyong anak na ang hindi tumatanggap. Kasi ang sabi mo kanina kasi, ang hinahanap lang ng anak ko ay mag-apologize. Sa akin po kasi nag-apologize yung bata, hindi po mismo sa anak ko po. Okay. Not face-to-face because yung anak mo hindi na pumapasok. Correct. Tama ba? O, so walang opportunity na mangyari yun. Yung opportunity talaga, yung kung nagpunta lang po talaga sana. Pero na-miss na kasi yung opportunity na yun. Opo, yun na po. Kaya nag-trigger na po. Oo. So, in the situation ngayon na hinaharap mo, siguro pwede kang ayoko naman gamitin yung salitang move on kasi parang parang ang dating eh dinidiminish yung suffering. hindi move on. Pero ang gusto ko sabihin is sa ngayon pansamantala dahil hindi naman magkakaharapan yung mga bata dahil ang anak mo ay nagpapagaling pa, no? Pwede siguro yung energy mo, katulad ng sinabi ni Alan, ibuhos mo dun sa kung anong maitutulong mo sa anak mo at kung ano din maitutulong namin. And then, when the right time comes, pag sinabi sa inyo ng doktor na baka ngayon pwede mo ipaliwanag sa anak mo na nagsusorry na sa akin, kay mami, pero pagaling mo, willing silang humarap sa'yo at mag-sorry din sa'yo. Because I feel that ang paniniwala mo is yung decline ng anak mo is talagang yun ang trigger eh, no? And as mothers, kahit anong gawin natin, sometimes it's out of our control. But hindi tayo titigil hanggang maayos yung anak natin, di ba? Kaya naintindihan ko, nakikinig lang naman ako sa payo ni Alan. Wala naman ako idadagdag dahil tama naman ang sinabi niya. But for your sake, to be the best possible mother that your child needs now, rely ka talaga dito sa mga professionals and give your daughter all the love and support that she needs. I want you to have that hope na yung intellectual capacity ng anak mo, nandun. She's an honor student. Nandun naman siya sa experts ngayon. So, pag-aangin mo din yung burden na dala mo, na focus ka muna sa kanya. I agree. Ang ibig niya sabihin, next step. Diba? Hindi move on kung hindi. Kailangan ka ng anak mo sa next step. Opo, kaya Alan. Thank you po. Kasi ang sakit-sakit po kasi sa loob na araw-araw. Halos yung naririnig mo palagi sa anak mo na gusto niya nang mawala sa mundo kasi yung sakit, habang buhay na kasing sakit niya eh. Kaya hindi niya sure kung makakatapos ba siya or makakapagtrabaho. Parang sirang-sira na, parang ganun po. Kaya yun po sana yung gusto ko sana mangyari yung
Mapa-psychotherapy po talaga siya or counseling. Tutulong kami sa aspect na yun. No? And huwag ka mawawala ng pag-asa. Salamat po, Kuya Alan. Salamat po, Ate Pia and Tito Boy. Thank you po. Betty, maraming salamat. Sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa, katulad ni Betty, marami siyang iniisip tungkol sa kanyang anak. Marami rin mga bata ang may mental health problems. Tapos nakita niya na bukas ang Cayetano in Action para sa mga problemang ganito. At siya ay dumulog dito sa ating programa. Kung kayo po'y may nais itanong, kayo'y may nais ihingi ng advice, kayo'y magkwento sa aming comment section, sa aming social media platforms at pag-uusap po tayo kasama si Ate Pia at Kuya Alan. Betty, maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat po, Tito Boy. At magbabalik po ang... Yung mga advices ni na Ate Pia, advices po ni Kuya Alan, ni Tito Boy. Sabi nga po nila na iubos na lang yung energy ko dun sa anak ko kaysa sa iniisip ko kung ano pa bang dapat gawin sa nambuli sa anak ko. After po yun, nakakapagbukas na ako ng tindahan kasi talagang gumanda yung pakiramdam ko. Mahigit isang buwan nang nakakonfine sa National Center for Mental Health ang anak ni Betty. Kaya't nang dumating ang good news na pwede nang iuwi ang bata, sinamahan ng Cayetano team si Betty sa pagsundo sa anak. Sa paglabas ng anak ni Betty sa ospital, sasagutin ng Cayetano in Action ang private therapy na kakailanganin ng bata para sa tuluyan niyang paggaling. Maraming salamat po talaga, Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadasal ko yun. Kayo po talaga naging instrumento. Paano yung pagmamahal niyo, pagmamalasakit niyo sa mga tao. Kaya sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa niyo na mas marami po kayong matulungan. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Narito po ang mga katanungan. Here's the first question. Ayan. Kuya Alan, Ate Pia, may maikakaso po ba sa isang netizen na nag-comment at nag-share sa isang post na nanglalait o naninira sa isang tao? Yes or no? No. The reason is the Supreme Court has ruled that pag nag-like ka, comment, or share, hindi ikaw ang liable doon. Ang liable yung nag-post. Pero yung liking, commenting, sharing, hindi. Unless, of course, yung comment mo, medyo inulit mo, iba na yun, no? But I disagree, and I think Alan disagrees also. This case was decided in 2014, and it's been 10 years. And by now, sabi kasi ng Supreme Court, pagka sinabi nila na cyber libel yan, it will send a chilling effect sa mga tao dahil it is a new medium of communication, okay? Pero by now, it's not that new. Kahit bata, alam na ang Facebook. So for me personally, kailangan maging responsible tayo. Pag shinare natin yon, at sa choice that we make. Parang ino-own natin yon dahil ang pag-share nandun yan sa page mo. So ako kasi, I do not want people to think na wala kang accountability sa pinaggagawa mo. Sa kakapindot mo, you are accountable for that. So I understand na nung time nung sinabi ng Supreme Court ito, ayaw lang naman nila na itong, sabi nga, it is a new medium of communication. Pero hindi na nga siya new ngayon. So sabi niya, dapat daw gumawa ang legislature. So nag-usap nga kami ni Ala, nung nakita namin to, baka nga kailangan natin liwanagin kasi ako, I want people to be responsible. Pag nag-comment ka, nag-share ka, medyo malaking bagay yun. I'm good spot. Maraming salamat.
Pero Ate Pia, may legal po ba na basehan ng isang tao kung magre-reklamo siya dahil ang isang digital art na ginawa niya ay nakitang ginamit at inaangkin ng iba? Yes or no? Yes. So, from the time na mag-create ka ng isang art, hindi mo na kailangan i-register yan. Hindi yan katulad ng trademark o pangalan, halimbawa, ng na baka sabay natin. Kasi di ba, halimbawa, pangalan ng, let's say, gusto ko maging pinakamalaking drugstore sa Pilipinas. So, ang pangalan ko, Megamot. Tapos, naisip mo rin yon. So, meron pa tayong kung sino nakapag-register nun. Di ba? Pero halimbawa, drawing ko nga. Kahit pinakasimple, yung smiley lang. Tapos, una ako nag-drawing nun. Nagandahan ka. Sinirox mo, kinopya mo, ginaya mo. Hindi pwede yon. Kasi protected eh. Yon? Intellectual property ko yon. Create ko yon. Diba? So, walang kaibahan yun na gumawa ako ng storya, kinopya mo. Gumawa ako ng sine, gumawa ako ng lyrics ng kanta, kinopya mo. So, kahit digital. But I'll make a distinction, yung gawa mo, Maraming salamat. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, may laban po ba ang isang customer kung irereklamo niya po ang isang online seller na nagpadala sa kanya ng binili niyang items, pero pagdating ng parcel, bato po ang laman? Yes or no? Yes, may laban. Ang tawag dyan is estafa or swindling. Ang concept nito kasi is nakaloko ka ng tao. Niloko mo, inabuse mo ang confidence na maayos ang usapan natin, tapos ang dineliver ay something na hindi yung pinag-usapan dahil na iba ang quantity, quality, or anything of value na iba. So, maraming pagkakataon ngayon online na isang picture ng item na natural lang na ma-expect mo na life size, tapos miniature pala, ang daming ganon. Ano yan? Swindling yan. And kung ayaw mo ng criminal, pwede din sa consumer protection. Yes. Pero alam And ko mas bakit madali daw yun sa umaangal. DTI, sa DTI Consumer Protection. Pero kaya siya umaangal ate kasi umorder siya ng rollers, ang dumating chicken. Ang dami kong in-order, Pero isa lang dumating. Mas maganda naman sa rollers yan. Ay, in-order mo, Madami pong... marami. Ang dumating. Ito, isa lang dumating. Itlog pa yung iba. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, yung mga nagko-comment ng mga kabastusan sa posts ng ibang tao, maaari ho ba silang kasuhan kahit na hindi sila personal na kilala nung nag-post dahil sa internet lang sila nag-interact? Yes or no? Yes, kasi dun sa batas ng safe spaces, yung mga gender-based na harassment. So, kasi sinabi mo yung word na kabastusan eh. So, gender-based yon. There is still free speech, especially in the internet. In fact, most of it, 99.9% free speech. Pero hindi ka pwedeng mangbully at hindi ka rin pwedeng to have gender-based harassment kasi may safe space dyan. Maraming salamat. Thank you. Kuya Alan, Ate Pia, so bumili po kasi ako ng shoes online. Tapos nung dumating na siya, tapos ina-unbox ko na, ganyan, wala pong sintas yung sapatos. Paano naman po kaya yun, di ba? So may karapatan po ba ako na habulin si seller and humingi ng sintas for it? Kahit naman technically, hindi nakalagay sa post niya nakasama yun. Yes or no? Yes, meron kang karapatan na habulin ang seller kasi sabi ng civil code natin, the obligation to deliver something that was committed includes its accessions and accessories. So parang given naman yung di ba, yung sintas kasama talaga. So pwede mo talagang habulin yon. Yung exception, tignan mo rin kasi halimbawa may picture. So, obvious naman, halimbawa, kung ganito yung sapatos, wala naman sintas. So, but halimbawa, katulad nung suot mo, pero yung picture niya, na parang tapos wala talagang sintas. Diba? Pwedeng magdahilan yung seller. No? Hindi, in-advertise ko ng where is Asis or in-advertise ko, ito style ngayon. Pero in a normal course, diba, kailangan na meron. Kaya yung small details, tignan nyo din talaga. Hindi lang online, kahit dun sa... Kaya kita mo yung mga box, batteries not included. Diba? Kasi nga, hindi ka pwede mag-advertise na parang kasama na siya, tapos pagbayad na,
Oy, hindi kasama yung saksakan. Oy, hindi kasama yung ano. Thank you po. Salamat. Maraming salamat. Ang dami na naman nating natutunan. Sa ating magbabalik ay hindi na kaso ang ating tatalakayin. Mga regalong ating ipamimigay sa inyo. At mga premyo dahil tayo maglalaro ng Alan Piapi. Kung saan ilan sa atin ang mag-uwi ng 2,000, 3,000, 5,000 and 10,000 pesos. Dito lamang sa... Kami nagbabalik po dito sa CIA with BA at ngayon tayo maglalaro po ng Alan Piapi. Ang ating studio audience ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Pero lahat mag-uuwi ng regalo. Tayo tayong lahat. 3, 2, 1, go! Handa ka na ba manalo ng 10,000? Handang-handa na po. Ano ang gagawin mo sa 10,000 pesos? Pambili po ng gamot. Ang 10,000, ano naman ang iyong gagawin? Bibili ko po ng mga grocery. Oh, mamaya na kayo, ha? Ang mananalo sa inyo ay makakalaban ni Ate Pia. Pero walang uuwi na walang premyo. Ang hindi papalarin ay mayroong 2,000 pesos. Ready? 3, 2, 1, go! Pero meron kang 2,000 pesos mula kay Ate Pia. Maraming salamat. Wow, talagang... Ano ang iyong nararamdaman ngayon? Masaya po. Talaga? Okay. 3, 2, 1, go! Tinatanong ako Kuya Boy kasi kung sino may sakit. Nanay mo. Oo. Kasi may libre tayong gamot sa Tagiga, kaya mamaya bago ka umalis, kausapin mo si Larry. Para magamit mo naman yung 10,000 sa iba pang gastusin. Kuya Alan, Ate Pia, Ate Boy, salamat po. Salamat! O, dito naman tayo. Ano naman ang gagawin mo kay nanalo ng 10,000 pesos? Pang doktor po. Ikaw naman, ang gagawin mo? Sa nanay ko rin pang maintenance din ng diabetic niya. Make your nanay proud. Okay, dito tayo. 3, 2, 1, go! Pero meron ka ring premyo. Congratulations. Congratulations. Umiyak. Pinagdasal ko po talaga to bago umalis sa bahay. Kasi kailangan ko po talaga maoperahan. O Kuya Boy, para naman ma-enjoy niya yung game, ha? At saka yung iba sa inyo, kailangan pang diabetes. Narinig pa lang ni Larry kanina na kailangan ng gamot. So, maiwan dito mamaya yung kailangan ng medical assistance o gamot, pati yung sa doktor, ha? So, kung mananalo ka ngayon, pwede mong gamitin sa ibang gamot. God answers prayers in different ways. Handa na. Kuya Alan ang iyong kalaro. Ayoko naman... Parang nahihiya na tuloy akong manalo. Pipikit na lang ako. Okay. 3, 2, 1, go! Pero sure na yung sa panggamot mo. Eto, pag na-eksakto sa puti, may 10,000 ka pa rin. Okay. Thank you po kay Tani Reaction, Ate Pia, Kuya Alan, at Tito Boy. Maraming salamat. God bless you. Maraming salamat. At katulad ng pinangako namin kanina, ang lahat po ay makakatanggap ng Ensaymada by La Luna Cafe.
Maraming salamat sa inyong lahat. Kuya Alan? Pinakasimple, Kuya Boy. Talagang kung anong iyong tatanim, yun ang iyong aanihin. So minsan, lalo online, hindi mo napapansin, may nasulat ka lang or may na-share ka. Pwedeng hindi mo na pag-isipan ng gusto, pero tinanim mo yun eh. So mamumunga at mamumunga yun, aanihin mo talaga. So yung nakita natin sa case-to-face, hindi nila naisip na damay-damay na lahat ng kamag-anak at dumating yung point na hindi nila na malaman gagawin nila. Walang rewind eh. May nasabi ka na masakit. Ang akin takeaway dito sa case-to-face, think twice talaga bago tayo magsabi. Yeah, I agree. Ang hirap bawiin ng masasakit na salita. Ako naman pagdating sa social media, nabuo ako, I got where I am today, na hindi ko kinailangan ng social media. So, what does it mean? Posible mabuhay. Lalo na doon sa hindi nakakaganda sa buhay. Kaya maraming mga big stars, naririnig natin yung mga social media break, social media detox. You have the power to do that. Pag sobra na, abay kuminto ka. Sa ano naman, sa payong kapatid, di ba? Sa kapwang mga magulang, sa mga nag-aalaga ng mga bata, syempre, tendency mo, tama yung anak mo. Pero yun nga, never natin alam eh. Katulad dito sa kaso, di ba? Hindi naman alam na mayroon pong problema, may mental health issue yung anak. Pero even after off the air na tayo, gibang-giba talaga si ate. Dahil nga yung future ng anak ang iniisip. So sa akin lang yung takeaway doon, di ba na, put yourself in the other person's shoes. So pagka medyo naka-offend, take the extra step na, sorry, nakasakit, hindi sinasadya. Ate Pia? Yeah, so I hope marami kayo natutunan sa show natin today. At sa araw-araw na gawain nyo, let's always be humble. And as our late father would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. At kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon lamang tayo sa tama dahil sa batas. Wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Dito lamang po sa inyong paboritong programa sa ating gabi ng linggo, ang